yan. Welcome po sa aking YouTube channel, Randy Channel. Pag-subscribe, like and share and comment dito sa aking video upload. Comment lang po kayo, subscribe. Okay? Hayaan nyo munang patingaw kayo ng magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi sa inyo lahat. Sana po nasa mabuti kayong kalagayan at malayo sa karamdaman. Wow! Kita na kayo dito sa background ko ha. Marami akong sinampay. At maulan-ulan kasi. Kaya dito ko muna inihangar sa likod. So, tuloy tayo. Nga pala, batiin ko pala yung mga OFW natin dyan sa abroad. Gusto po kayo dyan. Sana po nasa mabuti kayong kalagayan at malayo sa karamdaman. Lalo-lalo mga buhay natin bayani dyan. Okay? So, yun lang. Tuloy tayo. Itong upload ko, ipatungkol to dun sa napod kong video upload ng isang vlogger. Ito naman yung napanood ko lang naman. Ang video upload ng isang vlogger. Actually, hindi lang isang vlogger ito eh. Bali, dalawang vlogger ito na napanood ko. Ay, yun nga si Kuya Brooks. At saka si, magkasama sila ni Olarte doon sa paglilinaw nila. Paglilinaw doon sa sinasabing 85,000 na naibigay ni Perla. Na nalikom ni Perla. Yung si Perla, napanood ko rin mga nakaraan video. Yun nga. At galit-galit kayong tao kasi nga napapagbinta nga na binawasan niya yung pera or ano ba pagkakaintindi doon, bigkas niya na yung perang nalikom ng mga sponsor at siya na nga yung nakatanggap ay umabot nga ng 85,000. Tama naman si Perla doon para sa akin. Napanood ko na video upload Perla na nagindising kunduling wala siyang kinuha roon. At yung pera na yun ay pinadala kay Kuya Brooks. Diba? Ganun yun kapwa viewers. Kasi napapagbintangan nga itong patungkol doon kay Midit na ito daw si Midit ay ano to? Mukhang pera ayon sabi sa nakaunang sa ibang mga vlogger na napanood ko na ito daw si Midit ay mukhang pera daw. Naku, tutusin, wala naman pala, hindi mo pala siya humawak ng pera eh, si Midit eh. Siya lang ang parang mag-organize do sa birthday ni Dan, ni Kalingap Dan. Parang siya lang mag-organize sa ganon, pero hindi nga napahintulutan. Kasi nga, hindi naman siya may hawak ng pera. At may hawak nga ito si Perla. At ay kay Perla, ipinadala niya lahat yung 85,000 kay Brooks. Kay Kuya Brooks. O, di ba? So, sa mga salita, kumpirmado. Nung mapanood ko yung upload ni Kuya Brooks naman, kumpirmado, tama yung sinasabi ni Kuya Brooks na tama yung binigay ni Perla na 85,000 ay pinadala ng asawa niya, ng asawa ni Perla kay Kuya Brooks. So tama. Wow. So ang sa akin dyan, wala nang problema doon. Ba't kasi pinalalaki pa ng ilang mga vlogger dyan na nagagaling-galingan na para lang siraan tong si Midit. Na ito si Midit nagmamalasakit lang naman kung tutusin. Bagamat silang dalawa ni Dan noon magka-love team, Dan-dit love team, nagmamagandang loob lang naman siya na kumaari na sumali siya doon sa pagiging isang organizer doon sa birthday ni Dan. Pero tapos na yun. Yes! Kapwa viewers. Tapos na yun, di ba? Wala na nga yung Dan-dit love team eh. Nabuwag na nga eh. So, dapat din na pinag-uusapan yan. Kasi nga, wala naman na si Midit doon kasalanan na. Kasi, ang nag-organize pala at naibigay pala yung pera lahat ni Perla kay Kuya Brooks. So, si Kuya Brooks na ang nag-organize doon. Kasama yung ilang mga sponsor ng Dan-dit love team. O, di ba? Sila nag-organize doon. So, yung 85,000 na yun, tama naman si Kuya Brooks na tugma
yung sinabi ni Perla na yung 85,000 ay ipinadala niya kay Kuya Brooks. Bali, idinaan mo na sa asawa ni Perla at yung asawa ni Perla ang nagpadala kay Kuya Brooks. So yung salita, natanggap ni Kuya Brooks yung pera at yun ang totoo doon, kompleto na. Pero tataka ko lang yung 90,000. Ano ba yung 90,000? Bukod ba yung 85,000 at saka 90,000? Bakit may 90,000 kasi? Di ba? Bakit may 90,000? Eh kung walang 90,000 at yung 85,000 lang, so tapos na. Tapos na yung usapan, di ba? Kabo viewers. At tapos na rin yung yung birthday ni Dan. Tapos na eh. Huwag na kasing bigyan pa ng malaking issue. Gusto lang kasing yung ilang vlogger dyan na sirain lang talaga si Midit. Gusto lang talaga sirain talaga si Midit. Yan ang totoo dun. Kaya gumagawa-gawa sila ng mga kwentong barbero para lang siraan si Midit at hatakin pababa. Dahil nga ito si Midit sumisikat na at dumadami yung kanyang subscriber, dumadami yung kanyang mga followers at mga sponsor, dumadami. Siguro, ang nakikita ko dito, parang gustong siraan si Midit para yung mga sponsor tawag dito, mawalan ng gana kay Midit na pag-i-sponsor. Yan nakikita ko dito kapo viewers Parang ganun, gusto lang siraan si Midit, pero doon nagkakamali sila. Dahil habang sinisiraan nila si Midit, dumadami yung sponsor, tumutulong sa kanila. Di ba? So yun ang aking nakikita, kapo viewers. Hello po. Kaya tama lang yung pinakita ni Kuya Brooks na regarding do sa 85,000, tama yun. Kasi kung ano sinasabi ni Perla na umabot ng 85,000 at yun din ang natanggap ni Kuya Brooks nung ipadala ni Perla. O, di ba? So walang problema na doon. So nga lang yung ilang vlogger diyan, kung ano mga kwento ginagawa nila parinira kay Midit Wala na, tapos na yun, kapo viewers. Move on na tayo. Yan lang sa akin, kaya comment ako kasi nga napanood ko dahil nga si Midit nagbibintangan nila na yun nga ayon sa kanila nangiilan dyan, hindi ko babanggitin mga pangalan, nangiilan dyan ng mga vlogger na mukhang pera daw to si Midit at doon sila nagkamali. Yun naman pala si Midit wala naman pala nakuha ni Singkonduling doon. Bilang love team, nagmamalasakit lang siya. Bilang love team ni Dan, nagmamalasakit lang siya at ginagawa ng issue. At ito nga, mas mainam na yung gumawa na umalis na rin si Midit sa Kalingap. Mas mainam na rin para matapos na yung issue na yan. Pero wala na nga sa Kalingap si Midit. Parang hinahabol pa rin ng mga intriga. Kaya lalo sumisikat to si Midit diba? At yan nga, may Jamlit Love Team na. At saka ang tawagan ng dalawa, ang Jamlit Love Team ni Midit saka ni James ay love. O lalo silang nanggagalaiti dahil ang tawagan na ng dalawa love. O di ba? Kapo viewers, ang saya lang panoorin ng dalawa. Kasi talagang nandun yung sweetness ng dalawa, di ba? Bilang love team. Yes! At makikita naman natin na talagang lalong tinatangkilik yung Jamlit Love Team. Kaya tama na yung mga intriga dyan. Tama na yung intriga at huwag na masyadong siraan si Midit kasi kawawa naman yung tao. Kawawa naman yung tao at hindi naman siya masyadong sumasagot basta-basta kasi nga wala namang katotohanan. At tama naman yung napanood kong video upload ni Kuya Brooks na yung Perla nga, yung binigay nga ni Perla na 85,000 na nalikom ni Perla mula sa mga ibang sponsor para sa birthday ni Dan ay umabot ng 85,000 at tatagap ito ni Kuya Brooks. Kumpirmado, sabi ni Kuya Brooks, yung sinabi ni Perla na 85,000 ay tama sa listahan ni Kuya Brooks na 85,000 talaga natanggap niya. So wala na, di ba? Ganun lang yun sana.
Wag na tayo nating masyadong palakihin pa. Kasi kawawang kawawa man si Midit kung lalo pa nating sisiraan na wala namang katotohanan. At saka wala na yung wala na yung Dandit Love Team. Nabuwag na eh. Nabuwag na. Yan ang pagkakamali eh. Binuwag nila yung Dandit Love Team. Nga tuloy, nangyari, itong si Midit, siyempre may mga supporter si Midit na humahanga sa Dandit Love Team, eh yun. Hindi umalis kay Midit at nanatiling sumuporta kay Midit, lalo yung ibang sponsor dyan. At yung mga sponsor dati kay Midit na mga founder ko, no, na umalis na rin kay Midit, eh hayaan natin sila. Doon sila masaya eh. Di ba, kapo viewers? Doon sila masaya. Huwag natin silang istorbuhin na lang. Huwag natin silang istorbuhin pa. Eh, tapos na sila kay Midit eh. Pagpatuloy na lang nila yung buhay nila. Huwag na silang makisali pa sa issue na wala namang katuturan. Di ba, kapo viewers? Kasi masakit din sa damdamin ni Midit na pinaparatangan siya na wala namang katotohanan. O, di ba, gano'n yun? Mahirap yung gano'n eh. Yung paparatangan siya na wala namang siyang nalalaman o wala namang katotohanan. Di ba? Kahit sino naman siguro. Pagparatangan ng walang katotohanan eh, masasaktan din. May damdamin yung tao yan eh. O, di ba? Pero ang nakikita ko lang dito, ang bottom line dito, nakikita ko, sinisiraan talaga si Midit para hindi siya sumikat. What? Para hindi tangkilikin yung kanyang mga video upload, yung mga live niya, para hindi tangkilikan ng mga viewers. Doon sila nagkamali. Dahil dumadami yung mga viewers ni Midit at mga followers. Lalo-lalo yung mga sponsor na tumutulong kay Midit ay tuloy-tuloy ang suporta sa kanya. Kaya ito si Midit, nagagawa niyang tumulong din sa iba. Dahil bakit kamo? Yung tinutulong sa kanya, itinutulong niya rin sa iba. So, napakaganda, di ba? Napakagandang ni Midit. Napakamagandang yung kanyang ginagawa para sa kababayan natin na nangangailangan bilang isang small charity vlogger. Kasi maliit pa lang naman yung kanyang subscriber eh. Nasa 64,000 pa lang naman, mahigit pa lang, di ba? Kapo viewers. So, tuloy lang tayo. At yung tungkol nga doon kay Perla, na pera na yon ay naibigay naman kay Kuya Brooks. At pinaliwanag naman ni Kuya Brooks na tama naman yung binigay ni Perla. So, huwag nating masyadong paampa yun. Huwag nating masyadong palakihin pa dahil tama naman yung binigay. So, hindi napunta kay Midit. Naibigay kay Kuya Brooks yung 85,000. Walang napunta ni Singko Duling kay Midit. Di ba? Maliwanag yun. Kapwa ko viewers. Maliwanag naman yun eh. At tama yung salamat kay Kuya Brooks na paglilinaw niya na yung pera na nasa kay Perla at naibigay kay Kuya Brooks. At tama naman, 85,000. So, shoutout sa'yo Kuya Brooks ha. Shoutout sa'yo. At sa paglilinaw mo, salamat. Ito pa no, nalinis ang pangalan ni Midit. Yung ilan lang talaga mga vlogger dyan, na mga reactor, na gusto lang sirain talaga si Midit. Yan talagang totoo, kapo viewers. So lang po, palala ko lang po ulit, baka mayroong hindi pa nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel. Pakisubscribe lang po kayo, Randy Channel, pakisubscribe, like, share, and comment, okay? Lahat ng comment nyo ay binabasa ko at sumasagot po ako sa mga comment nyo. Okay? Yan lang po. Bye. Ingat po tayo lagi. Pagpalain po tayo ng pumay kapal. Okay?